Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Mariing tinututulan ni Navotas City Representative Toby Tiangco ang mungkahing house arrests o pagpapahintulot kay dating Congressman Saldico na makapagpiyansa. Ayon sa kongresista, no bail ang recommendation para sa kasong malversation at graft charges kaya't walang puwang ang anumang hiling na house arrests o bail. Giit niya, malinaw sa batas na kabilang sa pinaka-mabibigat na kasalanan sa taong bayan ay pangungurakot at iba pang uri ng katiwalian. Hataw Balita ngayon! Kampante sa dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na protektado pa rin siya sa ilalim ng International Refugee Law at hindi mapapauwi sa Pilipinas. Ito ay sa kabilaan niya ng panibagong hakbang ng pamahalaan na kansilahin ang kanyang passport at paghingi ng Interpol Red Notice laban naman sa kanya. Dagdag pa ni Roque, alam ng Dutch authorities na siya ay asylum seeker at hindi pwedeng arestuhin para ibalik sa Pilipinas hanggat hindi pa tapos ang kanyang hiling para sa asylum. Politically motivated umano ang gobyerno sa pagkakansila ng kanyang passport at paghingi ng Interpol Red Notice. Ang dating palace official ay wanted sa Pilipinas sa kasong qualified trafficking kaugnay ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Hataw Balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, naka-full alert status ang National Capital Region Police o NCRPO simula November 28 para sa trillion peso March na November 30. Ayon kay NCRPO Police Major Hazel Asilo, natanggap na ng NCRPO ang permit para sa protesta sa EDSA People Power Monument. Off-limits naman ang Mendiola sa Maynila na malapit sa Malacanang sa anumang pagkilos o pagtitipon. Layo ng trillion peso march na maaksyonan ang mga isyu ng korupsyon sa gobyerno. Hataw Balita ngayon! Isinusulong ng Senado ang karagdagang pondo para sa libreng pagpapagamot sa mga ospital ng Department of Health o DOH. Kasama ito ng isinasagawang deliberasyon sa Senate Plenary para sa proposed 2026 budget. Nasa 18 milyong pasyente ang inaasahang makikinabang sa Zero Balance Billing Program ng pamahalaan sa susunod na taon. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, nagdagdag ang committee ng 9.3 billion pesos para sa naturang programa mula sa kasalukuyang 53 billion pesos na panukala ng Senado na itaas ito sa 62.6 billion pesos na makakatulong sa karagdagang 2 milyong pasyente sa DOH hospitals. Sa ilalim ng programa, sagot ng pamahalaan ang lahat ng gastos ng mga pasyente na i-admit sa mga basic ward accommodations ng mga DOH hospital. Saklaw rin ito ang room charges, lab tests, professional fees at iba pang gastusin sa pagpapagamot. Hataw Balita ngayon! Nananatiling stable ang core services ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kaugnay ito ng impormasyon na mayroon umanong breach sa kanilang internal systems. Dagdag ng ahensya na activate na nila ang kanilang security protocols upang protektahan ang kanilang mga data habang nagsasagawa ng investigasyon. Sa isang posts na ibinahagi ng Deep Web Connect, sinabi nitong napasok ng hacktivist group na Happy Go Lucky PH at nag-exfiltrate ng nasa 400 GB na sensitibong data mula naman sa DILG. Hataw Balita ngayon! Sa magpapatuloy pa rin ng Hataw Balita ngayon, muling nangako ang Presidential Task Force on Media Security ng proteksyon sa media at hustisya sa lahat ng mga media-related violence. Kaugnay ito ng pagunita ng ika-16 na anibersaryo ng Maguindanao Massacre noong November 23, 2029.
Nagpahayag din ng pakikisa ang ahensya sa mga pamilya ng mga biktima at buong media community. Ang Maguindanao Massacre, ang malalang election-related killing at karumal-dumal na pag-atake sa media sa kasaysayan ng Pilipinas. Nasa 58 ang nasawi, kabilang ang 32 mga journalists at media workers na walang awang pinagpapaslang habang gumaganap ng kanilang trabaho. Hataw Balita ngayon. Sa magpapatuloy pa rin ng Hataw Balita ngayon, sisimula na ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC ang activation ng mga bagong biometric immigration e-gates sa Ninoy Aquino International Airport sa Disyembre. Ayon sa NNIC, i-operate ito ng Bureau of Immigration para sa Automated Border Control System gamit ang passport scanning at facial recognition technology. Ilalagay ito sa Terminal 1 at Terminal 3 ng NAIA na mga international terminals kung saan required ang pagdaan sa immigration. Ayon sa NNIC, noong nakaraang taon, nasa 15 million ang naging mga pasahero sa NAIA na mas mataas sa kapasidad nito. Kaya naman, ang mga ikakabit na e-gates ay layong mapabilis ang pila ng mga pasahero. Hataw Balita ngayon. Nagkaroon ng minor periatomagmatic eruption o mahinang paglalabas ng usok ang Taal Volcano kahapon, November 23. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, nagsimula ito ng 9:48 a.m. at tumagal ng nasa 2 minuto hanggang 9:50 a.m. Kita sa video na ibinahagi ng ahensya ang grayish flumes o abo na ibinuga nito na nasa 750 meters ang taas mula sa crater ng bulkan. Sa ngayon, nananatili pa rin ang Alert Level 1 sa Taal Volcano. Hataw Balita ngayon. Nagsagawa ng radio challenge at pagbabantay ang Philippine Coast Guard sa dalawang China Coast Guard ships na nasa Baho de Masinloc kahapon, November 23. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela, natagpuan ng BRP Cabra ang mga CCG vessel na Mothole number 4305 at 3305 ng 2622 nautical miles sa silangan ng Baho de Masinloc at 93.63 nautical miles naman sa kanlurang hilagang kanluran ng Palawig, Zambales. Sa radio challenge ng PCG, iginit nito ang karapatan ng Pilipinas sa karagatan sakop nito. Sinabihan ng PCG ang CCG vessels ng kanilang paglabag sa Philippine Maritime Zone Act, paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Permanent Court of Arbitration. China Coast Guard 4305 and China Coast Guard 3305. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities would be reported to higher authorities. Over. Hataw Balita ngayon. Samantala, nagsagawa ng inspeksyon sa Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez kasama ang Bureau of Immigration at Office for Transportation Security sa iba't ibang pasilidad ng Ninoy Aquino International Airport. Layo ng inspeksyon na makita ang mga ginagawang paghahanda ng NAIA para sa inaasang pagdagsa ng mga pasahero sa long holiday sa Disyembre. Sa departure area, nakita ng mga opisyal ang mas mabilis at mas komportableng proseso ng pag-check-in ng bagahe dahil sa paggamit ng self-check-in at bag drop counters. Sa pamamagitan naman ng facial recognition at passport scanning features, mababawasan ang mahabang pila sa immigration processing, lalo na para sa mga dumarating na overseas Filipino workers o OFWs. Hataw Balita ngayon. Naglabas naman ng ordinansa ang lungsod ng Maynila upang ipagbawal ang pagsusuot ng mga takip sa ulo at mukha
kung nasa loob ng commercial, government o public establishments sa lungsod. Kabilang dito ang helmet, face mask, balaklava, sombrero, hoodies at tinted visor. Gayunpaman, mayroon pa rin namang magiging exemption tulad ng panahon ng health emergencies kapag umaandar ang motorsiklo ng mga law enforcer na nasa opisyal na tungkulin, mayroon malubhang karamdaman at religious exemption. Mayroon multang 1,000 para sa unang paglabag, 2,000 piso sa ikalawang paglabag at 5,000 piso pagkakakulong ng 15 araw at rekomendasyon ng revocation ng lisensya sa Land Transportation Office sa ikatlo o higit pang mga paglabag. Yes, Ani, magandang umaga at ganoon din sa ating mga kasangbahay. Kinundina ng ilang public health group at mga doktor sa buong Estados Unidos ang bagong pahayag sa website ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC na tila nag-uugnay sa bakuna at autism. Ito ay sa kabila ng dekad-dekadang ebidensyang nagpapatunay na ligtas ang mga bakuna. Ito ang humahataw na balita ni Nico Chicano. Naniniwala ang mga eksperto na maglilikha ng kalituhan ng bagong statement ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC na hindi evidence-based ang naunang pahayag na hindi nagdulot ng autism ang mga bakuna. Ayon kay Philip Wong, Director ng Dallas County Health and Human Services Department sa Texas, ang pagbabago sa mensahe ng ahensya ay nakakaabala sa mas mahalagang usapin hinggil sa public health issues at nakapipinsala sa kampanya para patasin ang bilang ng nagpapabakuna bago ang kasagsagan ng trangkaso, RSV at COVID-19 na karaniwang tumatama mula Nobyembre hanggang Pebrero. Maalalang sa loob ng maraming taon, mariing itinataguyod ng CDC ang paggamit ng mga bakunang pangkabataan at binibigyang diin ang malawak na pananaliksik na walang ugnayan ng pagbabakuna sa pagkakaroon ng autism spectrum disorder. Ngunit noong November 20, binago ng CDC ang kanilang website at sinabing ang pahayag ng vaccines do not cause autism ay hindi batay sa ebidensya dahil hindi pa tuluyang naaalis ng mga pag-aaral ang posibilidad na ang mga bakuna para sa sanggol ay nagdudulot ng autism. Nananatili ang pamagat na vaccines do not cause autism, ngunit may asterisk na idinagdag. Ayon sa mga report, hindi inalis ang pamagat dahil sa isang kasunduan sa chair ng US Senate Health, Education, Labor and Pensions Committee, si Republican Senator Bill Cassidy na isa ring doktor. Ang pagbabago ay sumasailalim sa matagal ng paniniwala ni Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. na mas maaga ngayong taon ay nag-utos sa ahensya na tuklasin ang sanhi ng autism at nagmungkahi ng posibleng kaugnayan ng paggamit ng Tylenol sa autism spectrum disorder. Maraming taga-suporta ni Kennedy ang nagdiwang sa pagbabagong ito. Samantala, tinawag ni Senator Cassidy na lubhang nakakabahala ang new wording sa website ng CDC. Nag-alala naman ang mga local health director na magiging mas malala ang distrust sa vaccines dahil sa nagkakasalungat na mensahe. Binigyan din ng mga opisyal na kailangan nilang palakasin ang edukasyon at paniniguro sa publiko na ligtas ang mga bakuna at hindi na patutunayang sanhi ng autism. Nico Chicano, humahataw sa balita. Ngayon, inanunsyo ni Canadian Prime Minister Mark Carney na makikipag-usap siya kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky habang nagpupulong sa Geneva ang mga Western Security Advisor para talakayin ang 28-point peace plan ng United States. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Sheila Reyes. Live! Sheila, paano tumugon ang Canada at ang iba pang Western leaders sa US peace plan na ngayon ay tinatalakay sa Geneva? Noel, kinumpirma ni Canadian Prime Minister Mark Carney na nagkakaisa ang European at iba pang Western leaders na ang US peace framework ay maaari maging basehan ng mga susunod na negosasyon. Naiparating na rin aniya nila ang kanilang pinagsamang posisyon sa Washington. Binigyan din ni Carney na hindi na kailangan ng mga pinuno na tawagin pa si US President Donald Trump dahil ang mga follow-up ay tinatrabaho na ng kanilang national security advisors. Dagdag ng Canadian leader, kakausapin niya si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ngayong araw upang isara ang ilang mahalagang detalye sa planong pagkilala sa Ukraine bilang isang soberanyang bansa. Sinabi rin ni Carney na marami pang kritikal na issue ang pag-uusapan ng mga security advisors sa Geneva,
at ipapasa nila ang kanilang feedback sa Washington pagkaraan o pagkatapos ng pulong. Balik sa iyo, Noel. Alright, maraming salamat Sheila Reyes mula sa Toronto, Canada. Hataw Balita ngayon. Nagbigay ng malaking ginhawa sa mga overseas Filipino workers sa Thailand ang 2025 Multi-Agency Services Caravan ng Philippine Embassy. Hindi lamang ito naglaan ng pangunahing serbisyo, kundi naghatid din ng mahalagang kaalaman tungkol sa VAWC sa pamamagitan ng International Pro Bono Alliance. Ito ang umahataw na balita ni Rowena Libadia. Matagumpay na idinaos ng Philippine Embassy sa Bangkok ang 2025 Multi-Agency Services Caravan o MASC noong November 22 hanggang 23, 2025 sa Mercure Bangkok, Sukhumvit 24. Naging one-stop venue ito para sa mga serbisyong hatid ng mga ahensya ng Philippine Government gaya ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang SSS, Pag-ibig, ang Migrant Workers Office o MWO at OWA. Kasama rin ang Pro Bono Legal Services mula sa International Pro Bono Alliance at University of the Philippines Open University. Nagbigay din ang embahada ng iba't ibang non-passport consular services tulad ng Affidavit of Support, Report of Birth, Marriage, Death at legalization ng mga dokumento na malaking ginhawa sa mga OFW. Bahagi ng highlight ng event ang Violence Against Women and Their Children o VAWC Lecture ng International Pro Bono Alliance na pinangunahan ni Attorney Tricia Santos. Dito, tinalakay ang mahalagang usapin gaya ng mga uri ng pag-aabuso, sino ang maaaring magreklamo, at ang mga pangunahing mga paraang legal na maaaring gawin ng mga biktima. Ayon kay Attorney Tricia Santos, mahalagang maunawaan ng mga biktima ang kanilang mga karapatan at kung saan sila maaaring humingi ng tulong. Pwede pong lumapit sa kagawad ng barangay na in charge sa Women and Children's Desk. Lapit po sa PNP sa Women and Children's Desk o kung gusto po nila na abogado po ang makausap, pwede pong lumapit sa pinakamalapit na PAW office. Mahigpit po ang karapatan ng mga babae at ng mga anak sa ilalim ng batas natin. Kailangan lang po siguro kumuha po tayo ng tamang gabay, lalo na po mula po sa mga abogado. Inilarawan naman ng isang benepisyaryo kung gaano kalaking tulong ang serbisyong hatid ng caravan. Bali, ang na-avail kong services dito, supposedly talagang services marami, no? Yung sa SSS, yung sa AKOP. Yung AKOP kasi yung annual confirmation of pensioners program. Yun. Bago kasi ako nagpunta dito sa Thailand, meron kaming annual confirmation sa survivor pension ng asawa ko. Sabi ko nga, pupunta na ako dito. Paano kaya ako makakapag-annual nito? Nag-try ako sa email, kaya lang yung bulk yung mga email nila. Kaya nung nabalitaan ko na meron pala dito, yun, tinay ko yung opportunity na makapunta dito at makapag-file nito. Layunin ng Philippine Embassy na mas mailapit at maging tuloy-tuloy ang mga serbisyo sa mga Pilipino sa Thailand. Ang goal kasi ng embassy, kaya namin to ino-organize yung Multi-Agency Services Caravan or MASC is to bring the services dito po na hindi ma-avail ng ating mga kababayan dahil nandito sila sa Thailand. Ang goal po ng embassy ngayon is sana magawa tong regular, siguro hindi lang once a year but siguro 3 or 4 times a year, no? Of course, aside from the consular services na offered po by the embassy, nais natin po ipaalam na naka-open na po ngayon ang Migrant Workers Office ng Bangkok, Thailand po. So, meron tayong labor attaché and we also have a welfare officer plus their staff po. So, they can cover legal, labor, and welfare services. Tapos, mai-issuehan na rin po ang mga kababayan natin ng OEC. Kaya kapag umuwi sila sa Pilipinas, they can enjoy yung time nila with their family. Layunin ng pamahalaan ng Pilipinas na higit na matulungan ang mga Pilipinong OFW sa ganitong mga pamamaraan. Nang gayon ay mas mapadali at mailapit ang mga pangunahing serbisyo ng mga ahensyang ito.
Rowena Libaja, humahataw sa balita ngayon. Ipinahayag ni Prime Minister Mark Carney na itinuturing pa rin ng Canada ang India bilang isang mapagkakatiwalaang trading partner. Ito ay habang tinatangkang i-reset ng kanyang pamahalaan ang relasyon sa kabila ng mga nakaraang allegations at diplomatic tensions. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Coz, live. Jeffrey, paano nire-reset ng Canada at India ang kanilang trade relationship? Noel, iginiit ni Canadian Prime Minister Mark Carney na mahalaga ang pagtatayo ng isang Comprehensive Economic Partnership Agreement sa pagitan ng Canada at India dahil makakatulong ito sa mas malinaw na patakaran, dispute mechanisms at mas malawak na trade sa isa sa pinakamabilis na lumagong ekonomiya sa mundo. Binibigyang diin ng Prime Minister ang pag-reset ng ugnayan kasabay ng mga pagpupulong kay Indian Prime Minister Narendra Modi sa G7 at G20 kasama ang bagong trilateral partnership sa teknolohiya kasama ang Australia. Nagmumula ang panlalamig ng relasyon ng dalawang bansa sa mga umano'y credible allegations ng panunuligsa noong 2023 hanggang sa pagpapaalis ng India ng mga diplomat ng Canada. Ngunit sinasabing handang muling ayusin ng Canada ang trade talks upang mailagay ito sa mas matibay na pundasyon. Sinabi ni Carney na nanatiling matiyag ang bansa sa foreign interference, habang ang Trade Minister na si Maninder Sidhu ay nananawagan ng tuloy-tuloy na dialogue at pagsisimulang muli sa bagong negosasyon. Sa kabila nito, hindi pa rin direktang matawag ng opisyal ang India bilang reliable partner. Samantala, sinabi ng bagong Indian High Commissioner na hindi pa nakikita ng India ang Canada bilang reliable energy supplier. Ngunit bukas ang bansa na tumingin sa Canada bilang isang maaaring maging matibay na katuwang sa hinaharap. Balik sa iyo, Noel. Yes, Jeffrey, kung nakaranas ng malaking tensyon ang Canada at India nung nakaraan, ano-ano ba yung mga hakbang naman na ginagawa ngayon ng pamahalaan para mabuo ulit ang tiwala sa trade? Noel, may mga high-level meetings na magaganap sa G7 at G20 para sa usapin ng trade at trilateral partnership sa teknolohiya kasama ang Australia at posibleng may bagong trade agreement na magbibigay ng dispute mechanism at mas malinaw na rules. Tuloy-tuloy din, Noel, ang dialogue para ayusin ang mga issue ng foreign interference at public safety, Noel. Alright, maraming salamat sa update, Jeffrey Coz mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Maraming salamat, Noel Poliarco. Samantala, patuloy po kayong umantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Good news po kami dito sa Good Morning Kuya. Meron na pong permanent location ng MCGI Clinic na pwede niyong puntahan. Bukas po ito sa lahat ng nangangailangan ng serbisyong medikal, anuman ang inyong lahi, relihiyon o katayuan sa buhay. Matatagpuan po ang MCGI Clinic sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Sa mga nais pong magpakonsulta sa ating mga doktor, ang registration time po ay mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 9 po ng umaga. At para naman sa update sa schedule ng mga ino-offer na medical services ng MCGI Clinic, i-check lamang po ninyo ang aming social media accounts at palaging manood ng Good Morning, Kuya!
Today, we can easily get clean and safe water with just a turn of the tap. Bringing clean water closer to people was a big challenge. Thus, water systems were built. One of the earliest water systems was built 2,700 years ago. A 533-meter tunnel was dug out through solid rock to transport water from the spring of Gihon to the pool of Siloam inside the city of David. It was built by the King Hezekiah to protect the city's water supply from invaders and was recorded in the Bible in 2 Chronicles chapter 32 verse 30. This same Hezekiah also stopped the upper watercourse of Gihon and brought it straight down to the west side of the city of David, and Hezekiah prospered in all his works. Read and find out more about Hezekiah's tunnel from the most informative book of all time. This is UNTV reminding you to make it a habit to read the Bible. Kasama ba ang inyong lugar sa dadaanan ng West Valley Fault? Sa mga nakatira sa Taguig at Muntinlupa, ito ang mga barangay na madadaanan o malapit sa West Valley Fault. Sa Taguig City, Bagong Bayan, Bagong Tanyag, Upper Bikutan, Central Bikutan, Lower Bikutan, Maharlika Village, Pinagsama, North Signal Village, Central Signal Village, South Signal Village, Ususan at South Daang Hari. Sa Muntinlupa City, Alabang, Bayanan, Buli, Kupang, Poblasyon, Putatan, Sukat at Tunasan. Pinapayuhan ang lahat na malapit sa West Valley Fault o may 5 metro mula sa fault line na palaging maghanda sakaling lumindol. Laging tandaan na sa oras ng kalamidad, mahalaga ang kaalaman at abilidad. Isang paalala mula sa UNTV, your public service channel. So now, faith, hope, and love abide, these 3. But the greatest of these is love. Love is highly recommended in the Bible. Numerous verses were written about the importance of love. Scientifically speaking, love causes positive changes in our emotions and release hormones that uplift our mood and gives us the feeling of hope. Learn more interesting facts about love from the most informative book of all time. This is UNTV reminding you to make it a habit to read the Bible. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Patuloy na pinaigting ng pamahalaan ng Tayabas City sa Quezon Province ang mga programa at proyekto para sa mas maayos na serbisyong medikal. At sa mga susunod na buwan, target na itayo ang kauna-unahang pampublikong ospital ng lungsod. Si Japet Cablaida, humahataw. Dahil wala pang pampublikong ospital ang lungsod ng Tayabas sa probinsya ng Quezon, mas pinaigting muna nito ang serbisyo ng outpatient department sa kanilang City Health Office na matatagpuan sa Old City Hall Annex Building. So 24/7, Sabado, Lunes hanggang Linggo, holiday man yan o ano, 24 hours nag-ooperate. May mga doktor, may mga health professionals na uma-attend sa mga may sakit na tayabasin. Ito yung mga hindi malalala ha. Ito yung mga outpatient lang. Ang Tayabas ang pangalawang bayan o lungsod sa buong Pilipinas na nagpapatupad ng 24/7 na serbisyo sa health office. Bagamat may 2 pribadong ospital sa lungsod, hindi ito pasok sa budget ng karamihang residente. Kaya nakita ng pamahalaan ang pangangailangan para sa isang pampublikong ospital para sa mga tayabasin. Sa clinic natin ngayon, yung sa 24/7, doon mo marirealize na ganito pala talaga kadami ang nangangailangan ng primary health care na tayabasin. Talagang daan-daan siya a day. Dahil dito,
Ang dating isolation facility noong pandemya ay isa sa ayos at gagawing pampublikong ospital ng lungsod. So natapos na naming i-bidding, meron na kaming contractor, so sisimulan na anytime soon. And hopefully, in the next few months, mag-accommodate na ng mga pasyente doon. Japet Kablayda, humahataw sa balita ngayon. Samantala, magkakaroon naman ng dagdag sahod ang mga manggagawa sa Eastern Visayas sa Disyembre base sa bagong wage orders ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. 35 pesos sa magiging wage increase, pero ipatutupad ito sa dalawang tranche. Sa December 8, ipatutupad ang 17 pesos na dagdag sahod para sa first tranche, habang ang 18 pesos naman ay ipatutupad sa June 1, 2026 para sa second tranche. Kapag fully implemented na ang magiging arawang sahod ng mga minimum wage earner mula sa non-agriculture sector ay 470 pesos mula sa dating 435 pesos. Habang ang iba pang industriya, kabilang ang maliliit na retail, establishment at agriculture sector ay mula sa dating 405 pesos ay tataas ito sa 440 pesos. Sakop nito ang Kalbayog, Katbalogan, Baybay, Borongan, Maasin, Ormoc at Tacloban. Gayun din ang mga lalawigan ng Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Northern or Southern Leyte at Samar. Hataw Balita ngayon. Taon-taon, nagiging mas makulay ang pista ng sining sa Baguio. Sa pagdiriwang naman ng Ibagio Creative Festival at bahagi ng selebrasyon ngayong taon, ang Gastro X Art Creative Crawl 2025. Isang paglalakbay na hindi lang mga mata ang pinasisigla, kundi pati panlasa at pagkilala sa kultura ng lungsod. Ito ang humahataw na balita ni Grace Doctolero. So basically, our menu and our drinks here, it really revolves around what we can source here in Benguet. So as much as possible, I wanted everything to be local, and our main drink here is called Axel's Best, which is actually coffee infused with kamote. Sa crawl na ito, pinagsama ang mga likha ng Cordilleran artists at mga pagkaing tatak, Baguio at Benguet upang maipakita ang kwento at buhay ng komunidad, isang simple pero sulit na paglalakad kung saan ang art at pagkain ay nagkukwento habang naglilibot ka. Tampok ang mga acrylic paintings ni Clinton Aniversario na handpicked flavors of heritage at Soil's Silent Warrior, mga obra na nagpaparangal sa mga magsasakang patuloy na nag-aalaga sa lupang kanilang pinagmulan. Mas marami ng oportunidad sa mga ibang artist na makisama sa ganitong proyekto ng CBCC. Gusto kong i-portray dito yung pagiging peace-loving ng mga Cordilleran. Dinadagdagan ng ukit ni Christopher Atiwon ang lalim ng eksibisyon ang kanyang running horse gawa sa Madre de Cacao na may batong pundasyon ay sumisimbolo ng galaw, katatagan at walang humpay na pag-usad ng pamayanan. Nakuhan ko lang sa sarili ko na kasi nanggaling din ako sa yung nagpuputol ng kahoy. Tapos parang ayoko nang magputol ng mga fresh trees. Kaya nag-iba ako ng pananaw. Yun na lang kayang mga patay na at saka yung mga walang pakinabang na kahoy. Yun na lang ang bubuhayin ko para maging obra. Yun po ako nagsimula sa mga ganitong driftwood art. Pinapalalim pa ito ng Woman Pounding Rice ni Silan Duklan, isang acrylic painting na nagpapakita ng tradisyonal na gawain ng mga kababaihan, larawan ng komunidad, pagpupursigi at pamamana na madalas ay nananatiling tahimik sa likod ng araw-araw na buhay. Katabi ng mga obrang ito ang mga putahing nagsasalaysay ng kultura Benguet vegetable rolls, sweet potato balls na nabalot sa nyog at makabagong interpretasyon ng mga lutuing Cordillera na gumagamit ng lokal na sangkap.
habang tinitikman ang mga ito mas naiintindihan ng mga bisita na ang gastronomiya ay hindi lamang kung ano ang nasa pinggan, kundi ang mga kwentong nakapaloob sa bawat lutong may pinagmulan at pinagmanahan. Parang nagluto po kami ng pinikpikan, then tinanggal po namin yung laman, inangal po namin. Tapos pinas po namin sa flour can po. Tapos ilalagay po namin sa loob ng At sa pagsasama-sama ng mga artist, chef at mga kwentong na may ugnay sa pamana at inobasyon, animoy buhay na patunay ang Gastro Art Creative Crawl na ang kultura ng Baguio at Benguet ay patuloy na lumalago, hindi lang nakikita, kundi nararamdaman, natitikman at naipagdiriwang kasama ng komunidad. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Samantala muling bibigyang pagkilala ang angat na Wishclusive performances at mga natatanging OPM artist na may makabuluhang contribution sa music industry sa ika-11 Wish Music Awards kung saan halos 80 acts ang maglalaban-laban sa 19 major categories. Ito ang mahataw na balita ni Jed Neresina. Simula na ang paghahanda para sa isa sa mga pinakainaabangang prestihiyosong event ng mga wisher, ang Wish Music Awards. Nitong Huwebes, opisyal nang binuksan ang botohan para sa ika-11 Wish Music Awards na gaganapin sa pagpasok ng 2026. Kaya't hinihikayat ang mga wisher na ihanda na ang inyong mga boto para sa paboritong OPM artist na nominado sa iba't ibang kategorya. Kasabay ng paglalabas ng Wish 1075 ng official list of nominees, binigyang pugay ng Executive Director ng Organisasyon ng Pilipinong Mga Awit na si Gab Cabangon ang taunang pagkilala sa mga artists at iba pang miyembro ng music industry. I think one of the advantages is it inspires artists to create excellent music. At the same time, it also adds prestige and respect and yung recognition, especially yung for the artists and the songwriters na gumagawa talaga ng magagandang Filipino music. Kasi I think that's important, and it also inspires other people, other artists to also create good music as well. Ayon kay Cabangon, iba ang impact ng Wish Music Awards dahil hindi lang locally, kundi pati sa ibang bansa ay tanyag at pinakikinggan ang Wish 1075. Bukod dito, itinuring rin niya na isang malaking karangalan para sa mga artists ang makaawit at makatungtong sa iconic Wish Bus. One of the things that makes WMA different is that, of course, you have the advantage of having yung Wish Muse, yung the Wish Bus performances. That's something na different na I don't think other award-giving bodies have. Of course, because of yung reach rin ng Wish as a brand, I think there's also that added prestige and yung recognition rin. Samantala para naman sa up-and-coming 6-piece band ng KDR Music House na Letters from June, isang pribilehiyo na makasama sa prestihiyosong event ng Wish 1075. Feels nice po kasi we're building connections with other artists and label. Napapakita po namin nasa-showcase po namin yung KDR Music House bilang one of their talents kami po. And we plan na mas lalo pa pong maging connected sa other artists and make friends po. Labis din ang pasasalamat ng grupo sa KDR Music House sa patuloy na pagbibigay ng oportunidad na siyang nagiging inspirasyon nila para magpatuloy sa paglikha ng dekalidad na musika. Kaya sa darating na January 11, sama-sama nating bigyang pugay at suportahan ang musikang Pilipino sa 11th Wish Music Awards na gaganapin sa Araneta Coliseum. Huwag palampasin ang pagkakataon na ipakita ang suporta sa inyong paboritong artist sa pamamagitan ng pagboto. See you there, wishers! Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon.
Maraming salamat, Jed Neresina. And of course, good morning sa mga taga-Wish. Magandang umaga po sa inyo. Shout out na kagad tayo, Adet. Maaga to. O sige, hindi natin nahabol yung ating weather update. Abatan nyo na lamang po yan mamaya, mga kasambahay. Sa atin naman shout out. Shout out agad tayo. Maaga tayo nag-shout out. Nat Alfonso. Yan, yung mga taga-traffic. Magandang umaga po. And then Jane Sampay. Adet, si Justine, si Igat, and of course, si Jen Javier, kasama si Marvin. Of course, si Luel, Cardo, Beriel, Carl, and of course, si Josa and Bernie. Maraming salamat. Shout out po sa ating mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng mundo. And of course, ang ating BP Ruth Soriano, and BP Joseph, sa inyong lahat. Jen, thank you very much. At syempre mga kasambahay, yan, Jen. Okay. Sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad, maraming salamat po mga kasambahay. Kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po ang aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-isang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan 11:23. Ang nasa ng matuwid ay buti lamang, ngunit ang hintay ng masama ay puot. Yan po ang umahataw na balita ngayong araw ng Lunes, ika-24 sa buwan ng Nobyembre 2025. Morning, Justine. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulubong, ako naman po si Annie Grantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.